Dating MILF at MNLF members na sumali sa PNP, hinihikayat ni PBBM na maging halimbawa ng katapangan. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagbibigay ng amnesty ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga dating miyembro ng mga rebelding grupo sa bisa ng proclamation numbers 403, 404, 405 at 406. Matatanda ang mismong Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF, suportado sa hakbang na ito ng Pangulo. Tumutukoy ang amnesty sa pagbibigay ng otoridad ng official pardon sa mga nahatulan ng political offenses. Ang pagbibigay ng amnestiya ay mahalagang parte ng comprehensive peace initiatives ng Administrasyong Marcos upang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas. Hindi na bago ang pagbabalik loob ng mga dating rebelde sa batas. Sa katunayan, noong August 10, 2023, 102 sa mga dating miyembro ng MILF at MNLF ang nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Paano nga ba naging posible na ang dating itinuturing na kalaban ng bayan ngayon ay opisyal ng alagad ng batas? Tara, recap muna tayo. July 26, 2018, pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11054 o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law, paraan ng Bangsamoro Organic Law upang makipag-areglo at matigil ang tunggalian sa Mindanao. Sa Article 11, Section 2, Paragraph 3 ng Bangsamoro Organic Law, nakasaad ng facilitate ng entry ng mga dating miyembro ng MILF at MNLF sa kapulisyahan. Noong June 2022, higit sa 11,000 na dating membro ng MILF at MNLF ang kumuha ng qualifying exams ng Philippine National Police o PNP. Makalipas ang isang taon, June 22, 2023, nagsimula ang masusing screening ng PNP sa mga aplikante. Mula sa 11,000 na nag-exam noong nakaraang taon, 7,000 lang ang nakapasa at na-endorse ng Bangsamoro government. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, mabusisi ang sinagawa nilang background checking. Anya, kapag may derogatory record, automatically disqualified na sa requirement process. Kaya naman, mula sa 200 na inireport na nasa clean list noong August 7, 2023, 102 lamang ang nanumpa matapos ang 3 araw. 52 dito ay mula sa MILF, 50 naman ay galing sa MNLF. Sa isang seremonya sa Camp Brigadier General Salipada K. Pendantum sa Parang, Maguindanao del Norte, hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga dating miyembro ng MILF at MNLF na piniling sumali sa kapulisyahan na maging halimbawa ng katapangan at ipagtanggol ang mga nangangailangan. Sabi nga ng Pangulo, the moment you take your oath, you pledge your allegiance not just to the Philippine National Police, you pledge your commitment and dedication to the public, to the Filipino people, whom you promise to serve and protect. Samantala, inanunsyo naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG noong September 14, 2023 na nagsimula na ang recruitment para sa second batch ng mga dating miyembro ng MILF at MNLF na gustong sumali sa kapulisyahan. Para kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., makakatulong ang pagpasok ng qualified MILF at MNLF members sa PNP upang maging reformed, peaceful at productive silang miyembro ng lipunan mula sa pagiging kalaban ng bayan. Ikaw, ano ang mensahe mo sa mga dating miyembro ng mga rebelding grupo na pinili ngayong magserbisyo sa bayan? DWIZ Research Report. Report.